Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na ang tampok nating kwento para sa gabing ito. Ipinadala ng isa nating tagapakinig na nagpakilalang si Winnie. Ayon sa kanya, naganap ang lahat ng ito may 5 taon na rin ang nakalipas. Nangyaring nakakatakot niyang karanasang ito sa probinsya ng kanyang katrabaho at kaibigan na si Glenda. Matagal na silang magkatrabaho ni Glenda at matalik silang magkaibigan. Buwan ng Mayo, magdaraos ng kapistahan sa probinsya nila Glenda. Kung kaya naisipan niyang magbakasyon at kanyang niyaya si Winnie na sumama. Noong una ay nag-atubili pa si Winnie dahil sa may sakit ang kanyang ina. Pero nang mismo ang nanay na niya ang nagsabing sumama siya kay Glenda upang makapaglibang naman, ay pumayag na rin ito. Hindi naman tawid dagat ang probinsya nila Glenda pero may kalayuan din ito. Kaya maraming oras din ang ginugol nilang dalawa sa pagbiyahe. Sa bus ay walang humpay ang kanilang pagkukwentuhan at kasiyahan. Nang dumating sila sa bayan nila Glenda ay humanga si Winnie sa ganda ng mga palamuting bumungad sa kanya. Ganito pala magdaos ang pesta dito sa inyo, nasabi pa niya sa kanyang kaibigan. Lumaki kasi si Winnie sa Maynila. Dito niya ginugol ang buong buhay niya at ni minsan ay hindi pa siya nakaranas na makipiesta sa ibang lugar tulad ng sa probinsya. Kaya simpleng pagdaraos lang ng kapistahan ang nalalaman niya na parang hindi mo na nga halos maramdaman. Kaya ang karanasang iyon ay bagong bagay talaga para kay Winnie. Uso pa ang pagsasabit ng mga banderitas at magarbo ang pagkakadisenyo ng arko na siyang unang bubungad sa lahat na magpupunta at makikipiesta sa bayan nila. At hindi pa doon natapos ang kagalakan ni Winnie dahil sa sorpresang namalas niya. Pagdating mismo sa bayan nila Glenda ay halos hindi magkanda-ugaga ang mga tao sa kanilang paggawa. Wala kang makikitang kahit isa na nakatayo at walang ginagawa. Lahat sila ay abalang-abala. Mapabata man o matanda, bawat isa sa kanila ay mayroong pinagkakaabalahan. Ipinakilala ni Glenda ang kanyang kaibigang si Winnie sa mga magulang at kaanak na naroon. Masayang-masaya naman sila sa pagdating ng dalawa. At halos ayaw na nilang lubayan si Winnie. Hindi sila magkandatuto sa pag-istima dito. Kaya naman walang mapagsidla ng katuwaan ang dalaga. Wala siyang kamalay-malay na may nakaambang na panganib na pala na naghihintay para sa kanya. Makaran ng ilang sandali, nagyaya na ang nanay ni Glenda upang kumain ng tanghalian. Marami na nakahain pero tila mas marami pa ang hindi naluluto. Kung kaya, abalang-abala pa rin sila. Nang mga bandang 3:00 na ng hapon ay nagsimula ng kumulimlim hanggang sa tuluyan ng dumilim ang buong kapaligiran. Maya-maya pa ay nagsimula na rin gumuhit ang matatalim na kidlat sa tila ba nagngangalit na kalangitan at nasundan pa iyon ng malalakas na dagundong ng mga kulog. Huwag mo na lang pansinin yan, sabi ni Glenda sa kanyang kaibigan. Ganito talaga dito sa amin sa tuwing nagdaraos kami ng kapistahan. Lagi na lang umuulan, na para bang nagagalit laging langit. Wala nga akong matandaan na nagdaos kami ng piyesta dito na hindi umulan. Kaya, sanay na kami. Pagpapatuloy pa na pagpapaliwanag ni Glenda. Ganun ba? Malungkot na sagot naman ni Winnie. Kaya pala kanina, parang hindi ka gaanong masaya. Mamaya, magugulat ka. May pananabik pa na sabi ni Glenda kay Winnie. Kung kaya, kaagad namang napatanong si Winnie kay Glenda ng bakit. Sabi naman ni Glenda, kahit kasi umuulan, ay tuloy pa rin ang prosesyon sa kanila. Kaya basa ang mga nagpaparada at gayon din ang mga nanonood. At maya-maya nga ay bigla nang bumuhos ang malakas na ulan. At yung nadat na ni Winnie kanina ay mabilis na naglaho. Kaagad na kumalat ang dilim sa labas.
mabilis ding nawala yung kasiglahan at kagandahang namalas niya nang sila ay dumating. Kaya idinaan na lang nilang magkaibigan sa pagkain ang inis na kanilang nararamdaman habang hinihintay ang pag-uumpisa ng prosesyon. Ilang oras din sila naghintay. Yun ang pinakatampok sa kanilang pagdiriwang doon. Kung kaya, iyon ang pinakahihintay ng lahat. At may nakita silang batang basang-basa sa ulan na tumatakbo at isinisigaw na nariyan na. At nagsilabasa na sila upang saksiyan ang pagpaparada ng mga nagagandahang dilag sa kanilang lugar. At nagulat si Winnie dahil hindi na sila nag-abala pang magpayong. Pumarada ang mga ito at hinayaang sila'y mabasa ng ulan. Kaya sabi ni Glenda, hindi na rin nag-aaksaya pa ng panahon mag-makeup ang mga kasali sa prosesyon. Dahil sa maaagnas lang rin dahil sa ulan. Bagay na hinangaan naman ni Winnie at sinabing mas mainam nga raw ang ganon pagkat natural na kagandahan at hindi nagkukubli lamang sa likod ng mga pampaganda. Pero habang pinapanood niya ang mga nagdaraan, ay hindi malaman ni Winnie kung siya ba'y masisiyahan o maaawa sa kanila. Lalo na nga, at yung iba sa kanila ay giniginaw na. Hanggang sa may napansin si Winnie na nakabelo, itim ang lahat ng suot nito. Kung kaya kaagad mo talagang mapapansin ito kahit na nakahalo pa sa mga nagpaparada. At napaatras ng bagya si Winnie. Nang bigla na lang lumingon iyon at tumitig sa kanya. Ang sama ng pagkakatitig nito. Pailalim at napakataling. Bagay na ipinagtaka naman ni Winnie. Dahil noon lang naman niya ito nakita. At napatitig lang naman siya dito dahil sa kapansin-pansin naman talaga. Dahil na rin sa suot nito na kulay itim lahat, na para bang may ipinagluluksa. Nang bawiin ng babae ang kanyang pagkakatitig kay Winnie, ay bigla na nagsimulang mag-init ang kanyang mga mata, na para bang sumisingaw mula doon ang init. Nagsimula na ring sumakit ang ulo ni Winnie na para bang mabibiyak. Kung kaya, hindi na niya nakaya pang tiisin iyon at sinabi na kay Glenda ang masama na kanyang nararamdaman. Kagad naman nilang ipinasok sa loob ng bahay si Winnie. Inutusan ng nanay ni Glenda ang nakababatang kapatid nito na sunduin ang kilalang manggagamot sa kanilang lugar na si Tata Densyo. Habang nakahiga si Winnie at namimilipit sa sakit, ay naririnig niya ang pag-uusap nila Glenda. Baka raw umatake na naman ang mga mambabarang at mangkukulam sa kanila. At si Winnie pang napili ng mga ito. Kahit nahihirapan, ay sinabi ni Winnie ang ukol sa babae na kanyang nakita. Ngunit parang siya lang ang nakakita sa nasabing babaeng iyon. At walang duda na iyon na nga ang gumawa ng masama sa kanya. Laganap palang mga mangkukulam at mambabarang sa lugar nila Glenda. Isang bagay na nakalimutan niyang sabihin sa matalik na kaibigan, na kailangan itong mag-ingat at hindi niya napayuhan sa mga dapat itong gawin upang maiwasan ang masasamang gawa ng mga ito. Ayon pa kay Glenda, paliwanag ng kanyang mga magulang, ito rin umanong dahilan kung bakit sa tuwing nagdaraos sila ng kapistahan ay umuulan. At kasabay ng kanilang pista ay kasama nilang isinasagawa ang paghingi ng tawad para sa kanilang kababaryo na gumagawa at nag-aasik ng kadiliman sa kanilang bayan. Iyon ang kanilang panata. Ngunit ayaw pa rin talagang tumigil ng mga ito at patuloy pa rin sila sa liko nilang mga ginagawa. At noon ngang mga oras na iyon, ay ang matalik pang kaibigan mismo ni Glenda ang nagawang pagdiskitahan ng mga ito. At matindi ang ginawa ng babae kay Winnie. Sa ilang sandali lang na lumipas, ay marami na kagad itong ginawang pagpapahirap sa dalaga.
Kitang-kita nila Glenda kung paano umalon ang tiyan ni Winnie na animoy may kung anong nagwawala sa loob noon, na maya-maya lang ay unti-unti na itong lumobo na para bang siya ay may 5 buwan ng buntis. Nang mga sandaling ito ay wala nang tigil si Winnie sa kahihiyaw dahil na rin sa matinding sakit na kanyang nararamdaman. Awang-awa si Glenda sa kanyang matalik na kaibigan at hindi na niya natagalan pang pagmasdan ito. Nang makita niyang unti-unting nasira ang magandang mukha nito nang tubuan ng mga bukol sa iba't ibang bahagi, lumabas siya ng bahay at kahit patuloy pa ring umuulan ay sumugod siya at sinundan ang kanyang kapatid. Naisip niyang kailangan ng dumating ni Tata Densyo, baka mahuli pang lahat at tuluyang mapahamak ang kanyang kaibigan. Abot-abot na ang kanyang kaba. Sa kabutihang palad ay nakasalubong na niya ang mga ito sa daan, kaya bumalik na rin siya kasama ng mga ito. Sa galit na nararamdaman ni Glenda dahil sa sinapit ni Winnie sa kamay ng mangkukulam, ay hindi siya nagdalawang isip na ipakitil kay Tata Densyo ang nasabing babae, bagay na malugod namang tinupad ng matandang manggagamot dahil iyon talagang gusto nito. Ang tapusin ang bawat mangkukulam na kanyang mauhuli dahil ang buong pamilya pala nito ay pinatay ng mabagsik na mangkukulam. Sa husay ni Tata Densyo ay nagawa niyang maagapan at mailigtas si Winnie sa tiyak na kapamakan. Pero ilang araw pa silang nanatili doon upang papaghilumin ang mga sugat na tinamo ni Winnie at tuluyang maalis ang lahat ng sumpang ibinigay sa kanya ng mangkukulam. Nang tuluyan ng gumaling si Winnie, ay bumalik na silang dalawa sa Maynila at nagpatuloy sa normal nilang pamumuhay. Pero habang buhay na hindi malilimutan ang kalupitang sinapit sa kamay ng isang mabagsik at malupit na mangkukulam. Ako po si Lynn at may nais po akong ibahaging kwento sa inyo. Ito po ay karanasan ng isa kong kaibigan na si Ate Christy. Bali nakasama ko po siya sa trabaho nang unang beses po akong ng ibang bansa. May edad na po siya at marami siyang mga kwentong kababalagan. Ito yung naging libangan ko noong mga panahon ngayon, lalo na kapag na-homesick po ako. Isa sa mga naikwento niya sa akin ang nais kong ibahagi dito sa inyong programa. Sabi ni Ate Christy, totoong nangyari ito sa kanilang probinsya. At talagang mayroong mga aswang doon sa kanila. Angkan-angkan pa nga. 10 taong gulang pa lang siya nang mangyari ito. Kung kaya, mahabang panahon na rin ang nakalipas. Nung mga panahong iyon ay usong-uso sa probinsya nila ang pagdayo sa iba't ibang lugar para makiani. Kung minsan, binabayaran sila ng palay at kung minsan naman ay pera. At ganun din kapag may gusto magpatanim. Kaya madalas ay sumasama sila ng kanyang ate sa kanilang mga magulang para makatulong. Medyo malaki din kasi ang pamilya nila. 8 silang lahat na magkakapatid. Isang araw ay dumayo silang muli para makiani sa karatig bayan nila. Kasama din nila noon yung nakababatang kapatid ng tatay nila na si Uncle Ingo at yung asawa nito na si Auntie Linda. Madilim pa ay umalis na raw sila noon ng kanilang bahay dahil medyo malayo yung pupuntahan nila at maglalakad lang sila. Sanay naman sila sa mahabang lakaran dahil hindi pa uso noon ang mga pampasaherong sasakyan. Kaya puro lakad talaga
ang ginagawa ng mga tao sa tuwing may pupuntahan sila. Kung minsan, sumasakay sila sa kanilang mga alagang kalabaw o di kaya ay kabayo. Pero wala naman kasi silang alagang gano'n noon. Manok at baboy lang ang mayroon sila. Nang dumating sila doon sa kanilang destinasyon, ay pasado 7:00 pa lang. Pinag-almusal muna sila nung nagpapagawa bago pinagsimula. Nalaman ng tatay nila na may patrabaho doon dahil sa kababaro nilang si Mandoming. Sinabihan daw kasi ito ng may-ari na siya'y nangangailangan ng mga tao pagkat magpapaani nga. At kung may kakilala ay sabihan. Kaya nalaman ng tatay nila ang tungkol sa patrabaho na yon. Nang nag-uumpisa na sila ay halos hindi sila mag-imikan na magkapatid dahil sa sobrang abala nila. Pero nang hindi na makatiis ang ate ni Ate Christy, ay nilapitan daw talaga siya nito at kinalabit. Sabay sinabi na may mga aswang sa lugar na yon. Na nagulat naman itong si Ate Christy nang kanyang marinig ang sinabi ng ate niya. At sinita niya ito na sinabihang ituon na lang ang atensyon sa pagtatrabaho. Ngunit hindi pa rin ito nagpaawat at pasimple pang ininguso sa kanya yung isang lalaking titig na titig sa nanay nila na nakita pa nilang gumagalaw ang magkabilang balikat nito dahil sa paghinga, na para bang humihingal lang mabilis dahil sa matinding kasabikan. Maya-maya ay napansin nilang bigla na lang humarang yung tatay nila sa paningin ng lalaki. At nakita nila itong nagalit at bumalik na sa kanyang ginagawa. Ayon kay Ate Christy, ay iyon lang naman yung natatandaan nila. Wala namang ibang nangyari na hindi maganda. Pero nang pauwi na sila, habang naglalakad, ay bigla na lang silang nagulat nang makakita sila ng 3 malalaking aso na tila ba naghihintay sa may bandang itaas ng burol at nakaharang talaga sa kanilang daraanan. Sa takot nilang magkapatid ay nagpasalikod silang dalawa sa tatay at angkol inggo nila. Dahil sa kakaibang laki noon ay kinutubo na kagad sila ng hindi maganda. Kaya hinugot na nila ang kanilang mga itak. Kahit nga ang nanay at tiyahin nila ay naglabas na rin ang kanilang mga itak. Di nagtagal ay dahan-dahan ang lumakad yung malalaking aso palapit sa kanila. Kaya iniangat na nila yung mga hawak na itak. Nakita pa nilang inilabas ng mga ito yung mga matutulis at naglalakihan nilang mga pangil. Biglang sumagi sa isip ni Ate Christy yung lalaking titig na titig sa nanay nila nung sila ay nag-aani. Dahil parang nakita niya sa mga mata ng isang aso na kasalukuyan noong nasa harapan na nila. Ganun na ganun din kasi yung paraan ng pagtitig nito. Kaya mabilis niyang ibinulong sa tatay nila na yung isang aso ay yung lalaki doon sa pinagtrabahuan nila. Na agad namang naunawaan ng tatay niya kung sino yung lalaking kanyang tinutukoy. Dahil napansin rin pala nito yung kakaibang pagtitig na yun ng lalaki. Kung kaya pala bigla itong pumagitna at tinarangan yung paningin noon, na kanya talagang sinadya na takpan ang asawa. Nang mga ilang dipa na lang ang layo ng mga aso sa kanila, ay agad na sinabi ng tatay nila na kanila silang nakikilala. At sisiguraduhin niyang lahat ng kanilang angkan ay madadamay kapag sila ay nagpumilit. Mahigpit nilang hinawakan na magkapatid ang kanilang mga itak. Pati ang kanilang mga asawa ay humanda na rin. Nakita kasi nilang wala nang tigil sa pag-angil ang mga ito. At anumang oras ay susunggaban na sila.
At bigla na nga lang magkakasabay na lumundag ang mga aso sa kanila. Iwinasiwas naman nila ang kanilang mga itak, pero nagawa pa rin ng isang aswang na masabitan ang tatay nila Ate Christy, na nahila pa ito ng ilang hakbang mula sa kanilang kinatatayuan. Pero iniwan lang din at nagpatuloy na yung mga aswang na nagpanggap na aso sa kanilang pagtakbong palayo. Nasugatan ng tatay nila sa may balikat at gilid ng ulo nito. Pero nagawa din naman nilang mataga ang dalawa sa mga iyon, kung kaya amanos lang naisip nila. Doon na rin muna sa bahay nila dumiretso ang Uncle Ingo nila at asawa nito. At walang naging ibang laman ang kanilang mga usapan, kundi ang tungkol sa kanilang naranasan sa mga aswang. Hindi naman nila masyadong ipinagtaka iyon, dahil noon pa man ay naniniwala na sila sa mga ito. Dahil maraming pagkakataong nakaranas na rin ang iba nilang mga kamag-anak at ninuno. Pero maya-maya ay biglang nagsalita ang nanay nila Ate Christy. Bigla nitong pinasag ang kanyang pananahimik at may ipinagtapat. Kwento ng nanay nila, ang lalaki palang iyon ay dati niyang nobyo. At kaya nga niya hiniwalayan ay dahil nalaman niyang aswang pala ang bungangkan nito. Hindi nga raw niya akalaing naroon din pala yung dati niyang nobyo. Ngunit huli na para sila ay umatras pa, kung kaya nanahimik na lang siya, na hindi niya akalaing malaki pala talaga ang galit nito sa kanya at gusto pa rin gumanti. Mula noon ay iniwasan na nilang magtrabaho sa malayo. Nag-alala kasi sila na baka magtagpo na namang muli ang landas nila ng dating nobyo ng nanay nila. Kumusta po kayo, Sir PB? Ako nga po pala si Lando, at kasalukuyang naninirahan dito sa may Malabon. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay totoo pong nangyari. Naganap po ito dun sa aming probinsya. May katagalan na rin po, dahil mga pinatilyo pa lang kami na mangyari ito. Ang totoo, noon pa man ay may napapabalitang aswang na sa aming lugar. Pero hindi naman nila matukoy kung sino. At may matalik po akong kaibigan noon. Bali kababata ko rin siya. At siya po ay si Henry. Ito pong si Henry ay sadyang pilyo. Mga bata pa lang kami ay talagang sagad na ang kalokohan at kapilyuhan nito. Marami talaga itong nalalamang kabalbalan at parang hindi nauubusan. Pero yung mga ginagawa niya ay talagang nakakatuwa at nagpapasaya sa aming magkakaibigan. Hanggang sa magbinata na kami ay dala-dala pa rin niya ang kakulitan. Elementary pa lang kami noon ay natuto na kaming manigarilyo at uminom. Pero kung sakaling may mga bata mang nakakarinig ng kwento kong ito, ay huwag niyo sanang tularan. Madiskarte nga rin po pala si Henry at talaga namang mautak. Kapag nakikita niyang may nangunguha ng nyog at nagkokopra, ay kanyang inuutusan yung mga kabarkada naming mas bata. Pinapanakaw niya yung mga ibinibilat nilang nyog na wala na sa bao. At iniipon naman namin iyon, at pagkatapos ay ibinibenta namin sa bayan. Kung minsan naman ay yung mga pananim ng iba ang aming dinadali. At naglalagay din kami ng mga pitag malapit sa mga bahay ng kanayo namin, na alam naming naaabot at pinupunta ng kanilang mga alagang manok. At kapag nakakahuli ay iyon ang aming pinupulutan. Pagdating naman sa mga lamang tubig ng batis,
Ang diskarte namin ay sodium. Bawal po ito dahil pati yung mga maliliit ay talagang nalalason. Pero yung kasi, ang pinakamabilis na paraan namin noon. Kaya ang dami naming nakukuha mga isda at hipon, pati na nga rin mga talangka. Kaya hindi kami noon umaasa sa aming mga magulang. Pero aminado akong masama yung mga ginagawa namin. At kaya ko nga po ibinahagi ito para magbigay aral sa mga nakikinig na maging patas tayo at huwag manloko o manlalamang ng ating kapwa. Dahil lahat ay may katapat. Sabi nga ng isa sa tagapakinig ni Sir PB na nabasa ko sa kanyang komento, bawat kaldero ay may kasukat na takip. Nang ibig sabihin, lahat tayo ay may katapat. At darating ang panahon na tayo ay magbabayad sa ating mga mali at kasalanang nagawa. Dahil ganyan po ang nangyari sa kaibigan kong si Henry. Isang araw kasi ay nagulat na lang ako nang makita ko siyang may dalang sasabunging manok. Mahilig din po kasi talaga ito sa manok at sabong. Kaya ang buong akala ko noon ay magsasabong kami. Pero napaisip naman ako kung saan kaya mayroong tupada. Dahil sa aking palagay ay wala nung araw na yon. Pero sa likod ng isipan ko, malamang ay mayroon na namang kalokohang gagawin ito. Na mayroon na naman siyang binabalak at gagawing kababalagan. At nang tanungin ko nga siya ay ngingiti-ngiti ito. Na wala pa man ay tila ba natatawa na sa naisip niyang kalokohan na gagawin. Hindi siya matapos-tapos sa pagkukwento tungkol sa gagawin namin dahil panay nga ang tawa nito. Hanggang sa naipaliwanag niya rin sa akin nung uli. Pero tumanggi talaga akong sumama dahil lupa ay yung delikado. At naisip ko ring siguradong magagalit kung sino man yung gagawa namin ng kalokohang iyon. Pero naging mapilit si Henry at parang sinusumbatan pa ako sa mga naging utang na loob ko sa kanya. At kinokonsensya pa niya ako bilang isang tunay na kaibigan. Kaya sa madaling salita ay napapayag na rin niya ako nung uli. Pero hindi ko talaga gusto ang ideya niyang yon. Mula dun sa bahay namin, lahat ng madaanan naming bahay at walang tao ay inihahagis namin yung pangsabong niyang manok na may tari. Kung kaya sasalpukin naman iyon ng mga manok na alaga ng may bahay. At syempre, dahil sa mga wala silang tari, ay isa-isa silang bumabagsak sa lupa at nagkikisay. Ang talas pa naman ng tari niya. Dahil sa tatay niya iyon na isang sabungero at talagang mananari. At kapag kontento na siya sa dami ng mga manok na nakandusay sa lupa, ay tsaka pa lang niya aawitin ng kanyang manok at kukunin. Hanggang sa dumating kami sa bahay ng isa pa naming kanayon, natawagin na lang natin sa pangalang si Tatay Kupoy. Tinatawag po kasi naming tatay ang lahat ng matanda sa baryo namin. At ganun din nga ang kanyang ginawa. Nang malaman naming walang taong naroon, ay agad niyang inihagis ang kanyang manok na may tari. Na agad naman itong nilapitan ng mga tandang na naroon. Na kung may mga tari lang rin sana ang mga iyon, ay hindi rin tatagal ang manok na dala namin ni Henry. Pero dahil nga sa ang manok lang niya ang may tari, kung kaya naman, wala talaga silang panama. Wala talagang mananalo ni isa sa kanila sa manok na dala ni Henry. At dugo ang bumagsak sa lupa ang mga ito. Naawa pa nga ako sa isang manok na nakita kong naghihingalo. Di ko alam, pero iba na talaga yung pakiramdam ko. Biglang kumabog ang dibdib ko at kinabahan talaga ako ng todo. Kaya pinadampot ko na kay Henry yung kanyang manok at niyaya ko na itong umalis. Tuwang-tuwa siya sa nangyari.
habang ako naman ay hindi man lang mangiti sa kalokohan naming iyon. Hanggang sa magpaalam na kami sa isa't isa. Niyaya pa nga niya akong uminom pero tumanggi na ako. Dahil sa iba na talaga ang pakiramdam ko. Kaya siya na lang daw ang dadayo ng inom. At naghiwalay na kami ng daan. Paggabi na ang dumating ako sa bahay dahil sa layo ng aking nilakad. At tulad ng dati ay napagalitan na naman ako at pinagsabihan na akin ang iwasan si Henry dahil wala raw itong ginawang mabuti at wala rin itong idudulot na maganda para sa akin. Sa isang banda ay napaisip din ako na tama din naman talaga yung payo ng mga magulang ko sa akin. Kaya sinabi ko sa aking sarili na iyon ang huli na sasama ako kay Henry sa mga kalokohan niya. Nang nakahiga na ako at matutulog na nung gabi ring iyon, ay parang may narinig akong huni ng aswang. Bigla akong kinabahan. Mahina lang iyon, indikasyon na nasa malapit lang ito. Tinignan ko yung mga kapatid ko sa pag-asang baka may gising pa sa kanila. Pero mahimbing na ang tulog nilang lahat. Kaya tumayo ako at nagpasya na puntahan sila tatay. Pero nang palabas na ako ng silid, ay bigla na lang akong nabangga. Na nagtaka ako pagkat wala naman ako nakitang naroon. At wala naman talaga akong dapat nabanggaan. At bigla akong napasigaw ng malakas. Pero nakapagtatakang wala man lang lumabas na kahit anumang boses mula sa akin. Kitang-kita ko ang isang aswang na naglalaway. At dilat na dilat ang kanyang mga mapupulang mata na nakatitig sa akin. Gusto ko ring ipikit ang aking mga mata para hindi ko makita yung nakakatakot na mukha. Pero nakapagtatakang hindi ko rin iyon magawa. At narinig ko ang malalim at malaking boses nito na kanyang kinausap. Pero hindi ko nakikitang bumubuka ang kanyang bibig. Tinanong niya ako kung sino ang pumatay sa kanyang mga alagang manok. Naiiyak ko namang sinabi na hindi ako. Muli niyang inulit ang tanong. Kaya wala na akong nagawa pa kundi ang ituro si Henry. At humingi ako ng tawad sa aswang. Muli kong narinig na nagsalita ito at sinabing alam naman daw niya at kasama pangaraw ako ni Henry pero ang nagbitaw ng manok ay si Henry. Gayunpaman ay damay pa rin umano ako. Pero dahil sa humingi ako ng tawad at yun ay bukal sa puso ko, kung kaya kanya akong pinatawad. Dahil yun lang naman daw ang gusto niyang marinig. At dahan-dahan na itong umatras sa bahagi ng bahay namin na madilim. At sa isang iglap ay bigla na lang naglaho. Makailang ulit ko pang kinurot ang balat ko at sinampal ang aking muka. Sa pag-aakalang baka binabangungot lang ako. Pero totoo ang lahat. Totoong nangyari ang lahat. Kaya sa mga nagsasabing hindi totoo ang mga aswang at parang ginagawa lang nilang katatawanan, na gumagawa sila ngayon ng mga palabas at pinagmumukhang mahina, hindi po ganyan. Huwag po kayong maniniwala. Totoo po itong sinasabi ko. Hindi sila mapangkaraniwan at marami silang nalalaman at kakayahan. Pero ang malungkot, kinabukasan, ay nabalitaan ko na lang na namatay si Henry. At base sa kwento-kwento, lalo na ng mga nakakita sa bangkay niya, ay wala daw dudang aswang ang pumatay dito. Pagkat nilapa talaga. At nang dumalo nga ako sa unang gabi ng lamay nito, ay may takip ang kanyang mukha ng tela. Pagkat hindi kayang ayusin ng punerarya, naluha ako nang makita ko si Henry na nasa atawal. Naalala ko yung mga masasaya naming pinagsamahan. Kahit ganun kasi ito,
ay masaya talagang kasama. Nasobrahan nga lang sa pagkapilyo. Hanggang sa bigla na lang lumapit din sa ataol si Tatay Kupoy, na medyo ikinagulat ko pa nga yung daglian niyang paglapit na yon sa akin. Tiningnan din niya si Henry sandali at maya-maya ay bigla na lang nagsalita ng hindi kasi siya marunong humingi ng tawad at siya pa ang matapang. Napatingin akong bigla sa kanya at nagtamang aming mga paningin. Wala naman akong ibang reaksyon na nakuha sa kanya. Seryoso siya sa kanyang sinabi. At matapos namin magkatitigang sandali, ay bigla na rin itong tumalikod at iniwan ako. Kaya mula mismo nung oras na yon, ay alam ko na kung sino yung sinasabi nilang aswang sa baryo namin na hindi nila matukoy. Pero alam ko ring mabait ito. Hanggang dito na lang po, Sir PB, at marami pong salamat. Ipinadala ng isa nating masugid na tagapakinig na nagpakilalang si Kevin. At ito ay naganap taong 1976 sa lalawigan ng Tablas, Romblon. Ang mga naganap sa kwentong ito ay personal na karanasan mismo ng tatay ng ating sender at nakiusap na itago na lang sa pangalang Dado ang kanyang ama. Noong mga panahong iyon, napakapayak lamang ng pamumuhay ng mga tao sa probinsya. At kabilang na dito ang pamilya nila Dado na nung mga pagkakataong iyon ay nagbibinata pa lamang. Siya ay ang pinakapanganay sa kanilang magkakapatid. Bali 7 silang lahat at 3 pa lamang sila na naaasahan ng kanilang mag-anak. Pagkat ang iba nilang mga kapatid ay maliliit pa. Madalas nakasama ni Dado si Anto sa mga gawain sa araw-araw, partikular na sa mga trabaho sa bukid. Sila ang madalas na nakakasama ng kanilang ama, habang si Rowena naman, na ikatlo nilang kapatid, ay ang siyang nakakatulong ng kanilang ina sa mga gawaing bahay. Kaya kahit simple lamang ang kanilang pamumuhay, ay hindi naman sila nagkukulang sa araw-araw. Ni minsan ay hindi naman sila sumala pagdating sa pagkain. Isang araw nang padapit hapon na, ay pinauna ng umuwi ni Dado ang ama nilang si Mang Dolpo at ang kapatid niyang si Anto, pagkat may dadaanan pa raw siya. May nakita kasing tambo si Dado, kung kaya kanya iyon kukunin. Ngunit hindi kasi iyon madadaanan sa kanilang pag-uwi, kung kaya pinauna na niya ang ama at kapatid. Ang tinatawag na tambo sa kanila ay labong sa Tagalog. Nang naglalakad na si Dado papunta sa kinaroroonan ng pakay niya, ay mayroon siyang naramdaman na tila ba may sumusunod sa kanya. At kaalinsabay noon ay bigla na lang nagtayuan ang kanyang mga buhok sa katawan. Hindi na niya nagustuhan ang pakiramdam, kaya napahinto siyang sandali at kanya munang pinakiramdaman ang paligid. Inilibot niya ang kanyang paningin, pero nakahawak na ang kanyang isang kamay sa puluhan ng nakasubit niyang itak sa bewang. Ngunit wala siyang nakita noong mga pagkakataon na iyon, kung kaya nagpatuloy siya. Pero makaraan lang ang ilang sandali ay nakarinig na siya ng mga pagkaluskos na para bang sinusundan talaga siya. Kaya napatakbo na talaga si Dado dahil sa sobrang kaba. Nung mga panahong iyon kasi
ay may namatay na silang isang kanayon. Natagpuan na lamang itong patay sa damuhan sa gilid ng daanan papunta sa bukid. Ang hinala ng marami, kagagawan iyon ng aswang. Dahil na rin sa nakakakilabot at kalunos-lunos na sinapit nito. Pero ang iba namang hindi naniniwala. Ang kanilang itinuturo ay isa lamang mabangis na hayop na siya umanong maaaring gumawa noon. Kaya nga ganun na lamang ang pagkatakot ni Dado. Dahil siya at ang buo nilang mag-anak ay kabilang sa mga taong naniniwala na aswang nga ang siyang pumatay sa kanilang kanayong iyon. May naging masaklap na karanasan na rin kasi ang kanilang ama pagdating sa aswang. Kung kaya naniniwala talaga ito na umiiral ang gayong mga uring nilalang. Dahil sa matuling pagtakbo ni Dado, ay mabilis na niyang narating yung lugar kung saan naroon yung labong. Pero nagpahinga pa muna siyang sandali pagkat hiningal talaga siya sa ginawang pagtakbo. Habol-habol ni Dado ang kanyang paghinga na para bang kakapusin siya. At matapos makapagpahingang sandali, ay sinimulan na rin niya ang pangunguha ng labong. Pagkat hindi siya maaaring magtagal doon dahil malapit nang kumalat ang dilim. Ayaw niyang abutan ng gabi sa daan. Wala pa naman siyang dala na kahit anong pang-ilaw. Lalo pa nga at may nararamdaman siyang masama. Kaya binilisan talaga ni Dado yung pangunguha noon at agad na inilabas yung dalang sako na nasa kanyang likuran at isinilid ang mga iyon. Nang bigla na lang lumangit-ngit ng malakas yung kawayan na mabilis na napatingin si Dado sa may itaas. Nakita niyang gumalaw talaga ang mga sanga at dahon nito. Pero wala namang malakas na hangin o kung ano paman na maaari magpagalaw sa kawayan. Muling kinabahan si Dado. Kaya agad na siyang tumalikod at nagmamadaling tinahak na ang daan pabalik. Maya-maya pa ay may narinig na siyang tunog. Naayon pa sa pagkakasabi ni Kevin na ating sender, ay gawasak-wasak ang huni noon. Na ang ibig sabihin ng salita nilang iyon ay inilalarawan nito yung tunog ng aswang na nagpapakita ng pagiging agresibo nito. Kaya mas nagmadali pa si Dado. Pasa ng kanyang mga pinanguhang labong ay sinikap pa rin niyang makatakbo. Sabi ni Kevin, nang mga sandaling ito ay nagtatayuan ng talaga ang mga balahibo ng kanyang ama dahil sa sobrang takot. At nararamdaman na rin ni Dado na para bang nangangapal na ang kanyang ulo. Kahit sino ay hindi talaga papangarapin na mapunta sa ganong sitwasyon. Pagkat kapag ganon na ang huni ng aswang, ay talagang aatake na ito. At iyon na nga ang nangyari. Bigla na lang napahinto si Dado nang makakita siya ng isang malaking ibon na kulay itim na dumaan ng mabilis sa ibabaw ng kanyang ulo. At nakita niya iyon dumapo sa lupa sa may unahan. Habang nakatayo at nakikiramdam, ay hinawakan na ni Dado yung pula ng kanyang itak. Di nagtagal, nakita niya ang isang napakalaking baboy sa kanyang harapan na dahan-dahang lumalapit. Kaya natulala si Dado at wala sa sariling nabitawan
ang hawak na sakong kanyang pasan-pasan. Nakita niya sa mapupulang mga mata ng baboy ang masamang intensyon nito. Napansin din niya yung mga ngipin nitong nakausli dahil sa haba at laki ng mga iyon. At matindi itong naglalaway. Nang muli itong lumikha ng tunog bilang isang baboy, ay doon pa lang naimasmasan si Dado. Hinawakan niya ng isang kamay yung lalagyan ng kanyang itak at mabilis nang hinugot iyon. Ayon sa ating sender, ang tanging nasa isip na lang ng kanyang ama noong mga oras na iyon ay ang lumaban, na nasabi pangaraw ng tatay niya sa sarili na bahala na. Pakiramdam noon ng kanyang amang si Dado ay iyon na talaga ang kanyang katapusan. Pero napansin nitong patuloy lang siyang pinagmamasdan ng baboy at hindi na ito lumapit pa ng gusto sa kanya. Nasa halip pasulong papunta sa kanya ang dapat sanang lakad nito, ay naglakad ito ng patagilid habang nakatingin pa rin sa kanya. At hindi iyon iniaalis. Isang bagay na lalong nagpatibay na iyon nga ay hindi pangkaraniwang baboy, kundi ito ay yung aswang na naramdaman niyang sumusunod sa kanya. At siya ring narinig niya na humuhuni ng agresibo. Ang hindi naman biglaang pag-atake ng aswang ay nakapagbigay naman ng pagkakataong kay Dado para makapaghanda. Humanda si Dado at ipinosisyong mabuti ang kanyang sarili, na iniunat niya ang kanyang kaliwang kamay bilang panangga, habang nakaatras naman ng bagya ang kanan niyang kamay na may hawak ng itak at nakaangat na. Hindi maintindihan ni Dado kung bakit parang nagdalawang isip na umatake yung aswang, pero kita niya ang matinding galit sa mga mata nito. Patuloy lang niya iyong sinundan habang pinapaikutan siya na kanya talaga itong hinaharap, at hindi niya rin ibinababa ang kanyang pangdepensa, ganon din ang pang-atake. Isip ni Dado, kung sakaling umatake na ang aswang, ay kanya na lamang ibibigay ang kaliwa niyang kamay, pero sisiguraduhin niyang matataga niya ito. At yun yung pagkakataon na hinihintay niya, pagkat iyon lang ang tangi niyang pag-asa. Hanggang sa mapansin na lang ni Dado na nagpatuloy na yung malaking baboy sa paglakad papunta doon sa gilid ng daan, at pinasok nito ang kasukalan noon. Nang mga oras na iyon ay nagpasimula na ring kumalat ang dilim, kaya agad nang dinampot ni Dado yung sako at nagmadali. Hindi na muna niya ibinalik ang kanyang itak sa lalagyan nito. Nagpasya si Dado na dumaan muna sa kaanak nila na pinakamalapit doon upang makapanghiram ng pang-ilaw, dahil halos isang oras pa ang kanyang dapat na lakarin bago marating ang sa kanila. At madilim talaga noong mga pagkakataong iyon, pagkat walang buwan. Nalaking pasalamat ni Dado sapagkat iniwan na lang siya doon ng aswang na kanya naman iyong sinamantala para makalayo doon sa lugar. Pagdating ni Dado sa bahay ng tsuhin niya, kung saan siya manghihiram ng pang-ilaw, ay naabutan niya itong may kainuman. Ipinakilala siya nito sa bisita at sinabing kumpare iyon
ng kanyang tiyuhin na taga-kabilang bayan. Masayang masaya ang tiyuhin niya dahil ngayon lang daw siya nito muling nadalaw. Matagal na panahon na rin daw na hindi sila nito nagkita. Kaya nga nagulat ang tiyuhin niya sa biglaang pagdating nito. Sinabi naman kaagad ni Dado ang kanyang pakay kung bakit siya napasadsad sa bahay ng tiyuhin. Pumayag naman ito at sinabing walang problema na kanyang pahiramin si Dado, pero nakiusap ito. Nakiusap ito sa kanya na wag na munang umuwi at samahan muna silang uminom. Nahiya naman si Dado na tanggihan ang paanyaya ng kanyang tiyuhin, kung kaya pinaunlakan niya ito at sumalo sa kanila. Nang nakailang tagay na siya, ay napansin niyang tila ba pinag-iinitan siya ng kumpare ng kanyang tiyuhin. Di niya alam kung bakit parang mainit ang dugo nito sa kanya, na para bang naebangan yata ito sa kanya, na sa tuwing may ikukwento siya o di kay sasabihin ay lagi siya nitong kinokontra at palagi na lang may pasaring. Halos sa lahat yata ng sinabi nito ay palagi siyang pinariringgan. Kaya nang hindi na iyon matiis pa ni Dado at talagang nasagad na rin siya, ay kanya na ring pinatulan yung mga sinasabi nito. Sinasagot na rin niya ito sa bawat pagpaparinig na ginagawa, hanggang sa nauwi na nga iyon sa mainit na pagtatalo na ikinagulat nilang lahat na naroon, kasama na ang tiyuhin niya, na nagtaka talaga ito kung bakit ganon yung kanyang kumpare. Naluba niyang ikinagulat ang ipinakita nito sa kanyang pamangkin, hanggang sa bigla na lang itong bumunot ng balisong at agad iyong pinuksan. Iwinasiwas iyon sa tiyuhin ni Dado, kung kaya umilag naman ito at hindi siya nagawang maawat, na sinadya pa lang talaga iyon ng kanyang kumpare nang upang sa ganon ay malaya niyang mauundayan si Dado, pagkat si Dado naman talaga ang kanyang punteriya, na nakita pa nga nila ang kagyat na pagbabago ng mukha nito, na talaga namang napakabangis. Pero ang hindi niya alam ay pasimple nang hinugot ni Dado yung kanyang itak, na ipinatong sa isang bangko sa ilalim ng mesa noong sila ay mainit pa lang na nagdidiskusyon. At mayroon ng masamang kutob si Dado kung bakit napakainit ng dugo nito sa kanya, na para bang gumagawa lang talaga ng dahilan para magpang-abot sila. Nahalatang halata niya at ramdam ang matinding galit nito. Idagdag pa yung mga sinabi ng kanyang tiyuhin na yung kumpare niya ay kararating lang, na nauna lamang daw ito ng ilang minuto kay Dado, at nang ipakilala ito kay Dado ay parang nagulat pa at napansin niyang napatiimbagang ito, at pakiramdam ni Dado ay parang nakita na niya talaga ito. Kaya doon nagkaroon ng masamang hinala si Dado na marahil ay ito yung aswang na nagtangka sa kanya. Kaya nagdidiskusyon pa lamang sila ay nagsiguro na si Dado, napalihim na niyang hinugot agad ang kanyang itak mula sa lalagyan nito. At hindi lang niya basta hinugot iyon, nilagyan niya rin ito at pasimpleng pinahira ng humay na inihain sa kanila kasama ng pulutang nasa mesa. Lagi niya kasing tinatandaan
ang mga bilin ng kanyang ama pagdating sa mga aswang at iba pang masasamang elemento. At natutunan niya sa ama na ang humay o kanin ay isa ring mabisang pangontra pagdating sa mga aswang. Kaya nga nang siya na ang undayan ng kumpare ng kanyang tiyuhin, ay sinangga lamang niya iyon ng kaliwang kamay at saka siya gumanti. Hindi lang basta bumaon ang kanyang itak sa katawan ng lalaki, kundi tumagos talaga iyon. Naanimoy mas malambot pa sa katawan ng puno ng saging ang kanyang katawan, na para bang wala iyong mga buto, na dumire-diretso talaga ang itak ni Dado. At dahil iyon sa bisa ng humay na kanyang inilagay sa sandata, sinamantala kasi ng lalaki ang pagkakataon nang mawalay sa katawan ni Dado ang kanyang itak na mayroong bronse sa puluhan. Nang makita ng lalaki na tinanggal ni Dado sa pagkakatali sa kanyang bewang at inilagay sa upuan na nasa ilalim ng mesa. At dahil sa pagkakawalay ng itak ni Dado na may bronse, kung kaya mas lumakas lalo ang loob ng aswang at hindi na ito nagdalawang isip pa na atakihin si Dado. Pinangingilagan din kasi ng mga aswang ang bronse, kung kaya nga nagdalawang isip ito nang makita niya ang bronse sa itak ni Dado sa una nilang pagtatagpo. Dahil naman sa ginawa ni Dado, ay patay na bumagsak ang lalaki sa lupa. Naggulantang ang kanyang tiyuhin at tiyahin, maging ang mga pinsang nakakita. Pero dahil sa kamag-anak siya ng mga ito at pagtatanggol naman talaga sa sarili ang kanyang ginawa, kaya hindi rin nakasuhan si Dado at sinuportahan talaga siya ng kanyang mga kaanak. Idagdag pa ang katotohanan na nung mga panahong iyon, siya ay isa pa lamang minor de edad. Pero kung madali mang nalibre si Dado ukol sa kanyang mga pananagutan sa batas, ay hindi naman naging madali at basta-basta lamang niyang matatakasan ng puot at bagsik na nararamdaman ng mga kamag-anak ng aswang na kanyang napatay, na tsumitsyempo lamang at naghihintay ng tamang pagkakataon para makaganti ang mga ito. Kaya nung huli ay napilitan ng kanyang mga magulang na paalisin si Dado doon sa kanyang lugar. Pinakiusapan ng kanyang ina ang nakababatang kapatid nito na nasa Maynila at doon na muna pinatira si Dado. Kaya doon na ito nakapagtrabaho at kalaunan ay nagkapamilya. Dito po natin pansamantalang tinatapos ang kwentuhan po natin para sa gabing ito. At kung inyo pong nagustuhan ang ganitong uri ng mga content, ay huwag nyo na po sanang ipagdamot pa ang inyong like at mag-subscribe na at pindutin ang bell icon at i-click ang all para lagi kayong updated sa tuwing may bago po tayong i-upload na kwento. Mag-comment na rin at ibahagi kung mayroon din kayong mga naging nakakatakot na karanasan sa comment section. Maraming salamat po at hanggang sa muli.